Magandang araw mga banateros. Good morning. It's Monday and it's time for work at tayo magpasalamat dahil meron nga tayong trabaho. Dahil, di ba, nung naalala nyo, nung pandemya, tayo nagre-reklamo at gusto na natin magtrabaho dahil wala ng pera. Ngayon namang may trabaho na tayo, nagre-reklamo tayo kasi nakakapagod. Ano ba talaga? Anyway, maraming salamat muli sa inyong pag-antabayan dito sa ating channel at sana po ay may hatid ko sa inyo ngayon ang buong balita na nangyayari ho kasi kahit 2 weekend mainit pa rin ang politika. Uy, by the way, highway, please share and subscribe dito sa ating channel dahil alam nyo, may balita kasi kami na tayo po ay minamass report dito sa YouTube din ang Banateros po kasi galit na daw ang administrasyon dito sa Banateros. Oh! Hindi totoo to walang biro ito hindi ako nagbibiro kasi may nakarating sa amin, galit na daw sila sa Malacanang. Yung ibang vlogger daw na-distract na nila. Nagulo na nila, nag-aaway-away na daw sila. So, medyo wala na silang problema. Pero etong Banateros daw ayaw talagang tumigil. At panay ang banat daw, kaya sabi ko, pasensya na kayo kasi kaming Banateros, talagang nakapokus kami. Nakapokus kami dito sa katarantaduhan ng gobyernong to, sa katarantaduhan ni Marcos. Talagang nakapokus kami dyan at alam mo, kami naman po, noong una, binigyan namin ng tsansa yung animal na yan. Kaya lang talaga hanggang ngayon tinatarantado tayo. Hanggang ngayon, tayo binubudol. Actually, binudol na nga noong 2022. Tama ba? Oo, tama. 2022. Para kasi ang tagal na Alam mo, nung panahon ni Duterte, no? Parang ang bilis-bilis ng ng kanyang pagiging presidente. Kasi parang gusto pa natin we want more para tayong nabitin. Pero dito kay Marcos, kasi simula pa lang, parang gusto na nating matapos na. Hindi siya matapos baka sabihin na naman ng iba dyan, gusto nating matigok na siya. Hindi po yun. Ang gusto natin matapos na yung pagiging pangulo niya kasi ginulo niya talaga Pilipinas Yeah? Kaliwat kanan ang krimen, kaliwat kanan ang nakawan, kaliwat kanan ang katarantaduhan. Kawawa na ang Pilipinas Sobrang kawawa na Tapos, etong bata niyang si Rimulya, gusto pang maging presidente? Gago! Aayusin daw niya ang Pilipinas, as in, alam daw niya ang gagawin sa Pilipinas, pero hindi naman niya ginagawa ngayon. Di ba? Parang gago lang Alam mo, sasabi ka ng alam ko ang gagawin sa Pilipinas, maayos natin yan, ganito. Ngayon nga lang, trending yung nangyari kagahapon. Na ang lupit mga kababayan ang ginagamit na ngayon ng mga ambush, hindi na 45, hindi na 9mm. Hindi na nga AK alam mo yon, AK 47 ba yon? Hindi na ganoon ang ginagamit ngayon kaya yung Armalite Uzi, mga ganyan. Ang ginagamit na ngayon RPG, yung rocket. Grabe ito panoorin po natin Tapos sasabihin ni Rimulya, kaya kong ayusin, alam kong gagawin sa Pilipinas. Kung alam mo pala, ba't di mo gawin ngayon? Antay mo pa maging presidente kaya ikaw ang DILG. Alam mo sabihin ng DILG? Hawak mo ang local government. Ibig sabihin, hawak mo kapulisan, hawak mo ang halos lahat hawak mo sa local government. Isa yan sa makapangyarihang department sa executive branch. Aside from the DOJ, DILG, kayong dalawa yun Kayong dalawa magkapatid yun di ba? May nangyari ba? Yung kapatid mo nangarap kagad, lumipat kagad. Ginulol din niya yung DOJ. Ikaw, isa ka pa. Guguloy mo na naman tong DILG. Wala ka naman nagagawa. Panoorin natin to Patay sa engkwentro ang 3 suspek sa pananambak sa isang mayor sa Maguindanao. Buti na lang yung suspect ang natigok Buti na lang din yung sasakyan niya, hindi nga bulletproof rocket-proof ata yung sasakyan niya Sa pool sa CCTV kung paano nila tinangkang pasabugin ang sinasakyang convoy ng alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pagmasdan ng puting van na ito sa kuha ng CCTV kanina umaga sa Barangay Poblasyon, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Maya-maya pa, bumaba ang 3 armadong lalaki mula sa sasakyan.
Ang isa sa kanila, pumuesto. Grabe oh, parang pampelikula oh. Alam mo, eto sorry to say etong mga ganitong klaseng pangyayari sa Pilipinas, eto na yun sagad na. Sagad na. I mean, tangina, saan mo kukunin yan? Di ba? Pangalawa, bit-bit mo yan sa loob ng sasakyan mo. Ibig sabihin, ang lakas ng loob mo na meron kang ganyan. Kaya ibig sabihin lang nun, wala ka nang kinakatakutan. Sabi ko nga, kung siguro mga pistol lang yan, di ba? Okay lang. I mean, hindi man okay. I mean, ibig ko sabihin, mailulusot mo yan, di ba? Pwedeng lagay sa ilalim. Ito, pambihira. Rocket, launcher, anak ng wewe. Ang isang rocket-propelled grenade o RPG. Rocket-propelled grenade. Ilang saglit pa, nagpasabog ng lalaki. Alam mo, naalala ko yung mga magugulong lugar dyan sa may Middle East yung mga nagigirahan dyan. Panggera to Hindi ito pang local crime, panggera na to. Ganyan na ba sa Pilipinas ngayon? Hayop ka talaga. Marcos, wala kang ginawang maayos talaga sa Pilipinas. Sasabihin na naman iba, bakit yung sisisihin si alam mo sisisihin namin. O yung mga ganyan, alam mo sisisihin namin mga senador. Sisihin namin ng mga congressman. Executive yan, hawak ng kapulisan yan, kasunduluhan. At yan nasa ilalim lahat ng presidente. Pero particular dyan actually, yung mga sundalo, medyo-medya lang yan. Pero yung pulis talaga yan. Diba? Anong intelligence? Ang laki-laki ng intelligence funds ng PNP. Hindi nyo alam yung mga ganyang kaguluhan dyan sa Mindanao? Don't tell me, porket Mindanao, wala na kayong alam. Diba? Yung nalang intelligence funds ng Office of the President. Dapat dyan ginagamit yan Nalalaman nyo yung mga bagay-bagay hindi Mukhang binulsan nyo ata yung intelligence funds. Walang gamit, mantakin mo, ganyan na pang-ambush ngayon. Bakasak usok sa lugar sa tindi ng pagsabog. Sa isa pang kuha ng CCTV, nasa pulang pag-atake at pagpasabog ng mga sospek sa kalsada. Grabe, paano kung may dumaang motor doon? Sabog yung motor dyan. Buti na lang walang dumaang motor tignan Kasi yung nang ambush sa kanila, galing sa kaliwa. Sa tindi ng pagsabog. Sa Ayan isa pang kuha ng CCTV. Kita nyo? Ayun yung puti galing dun yung hindi bumaril rumakit. Sasabihin ko sana yung galing dun sa puting van na yun, yung bumaril, hindi pala bumaril, rumakit. Di ba? Doon, tuti na lang matibay itong sasakyan ni nasa pulang pag-atake at pagpasabog ng mga sospek sa kalsada. Ang target pala nila, ang itim na SUV na ito. Grabe Convoy yan ng mismong... Ano, may gera ba dyan? Marcos, anong ginagawa mo? May gera ba dyan? Bakit wala kang ginagawa? Rimulya, sabi mo gusto mo maging presidente at alam mo paano maayos ang Pilipinas. Ngayon nga nasa posisyon kayo, di nyo maayos alkalde ng Sheriff Agwak. Gusto mo pa maging presidente, animal ka. Gago! Na si Mayor Datwak Magmitra ang patuan. Sa ilalim lang ng convoy dumaplis ang bala ng RPG. Nakadire-diretso pa nga ang sasakyan paliko sa kalsada. Sa isa pang video, kitang tumigil ang isang backup na convoy sa bahagi ng kalsadang ito. Bumabaro kasi ang mga escort ni Mayor at tinangkapang paulanan ng bala mga sospek. Pero nakatakas na sila. May isang video dito na ang tagal niyang barila na yan. Kasi ang nangyari, di nauna, di ba, yung mayor, may backup siya, pinasabugan to. Tumigil itong backup, tapos nakipagbarilan doon sa Ang tagal. Bago na nakaresponde yung pulis dyan. Sabi ko nga, pambihirang buhay. Ganito na ba sa Pilipinas ngayon? Ano ba? Ano? Mag-hire na ba tayo ng isang platoon para maproteksyonan ng sarili natin? Isang platoon na ba? Mantakin mo ganyan na ang ambush ngayon dati riding in tandem. Ngayon hindi na. Riding in rocket na. Gago! Grabe malala na talaga.
agad namang nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis at militar. Kwento ni Vice Mayor Oping Ampatuan sa News 5 nang matuntun daw ang tumatakas na van, dito na umano nagkaroon ng engkwentro. Hindi rin daw nagpaawat ang mga sospek na paputukan ng mga otoridad. At nang humupa ang putukan, natagpuan ng mga pulis ang isang silver minivan sa National Highway sa katabing bayan ng Datu Unsay. Dito tumamba ng mga dugo ang katawan ng 3 lalaki na pinaghihinala ang mga sospek sa pananambang. Pawang bangkay na mga yan nang makita sa loob ng van. Samantala, ligtas naman ang tinarget na mayor pero sugatan ng 2 sa kanya mga security escort. Nagpapagaling na sila sa ospital. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa mas malalim na pagkakakilala ng mga sospek at ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline. Grabe, oh, boom! Mon Gualvez. Panggera hayop. Alam mo nung pinanood ko to, kala ko fake news eh. Totoo. Kasi sabi ko, pambihira naman. Ang lupit naman ito. Ang daming pumasok sa utak ko na saan mo nakuha yung racket. Ah? Ganyan na ba kalala sa Pilipinas na madali nang kumuha ng RPG ngayon? Pangalawa, paano mo na ikarga yan nang walang nakakaalam? Pangatlo hindi pa simple yung banat mo. Talaga syempre, kailangan mong pumorma dyan. At the same time, mga kababayan, yung gumamit nun, well-trained yun. Hindi naman, alam mo, kahit marunong kang pumutok ng baril, hindi pa pwedeng alam mo na kung paano gumamit niyan. Ibig sabihin, nag-training ka, nag-firing ka, ika nga. Di ba? Kung yung pumutok nga ng baril, nagfa-firing, yan pa kaya. So, kailangan talaga merong kang experience sa ganyan. Or else, baka bumaluktot yung pagputok mo. Kasi may ano yan may ang tawag doon, basta, nakalimutan ko na. Hindi na ako pumuputok yung kilikili ko lang pumuputok Hindi, totoo. I mean yung kailangan talagang may training yan. So, ibig sabihin, kumuha pa ng racket yan. Siyempre, para maka-training ka, di ba? Pagka pumuputok ka, kailangan mo na maraming bala para ma-testing mo muna. Ito, asintado siya. Imagine niyo tinamaan, nagkataon lang sa ilalim. Siguro, lang. Pero, feeling ko talaga, yung, kasi may ganyan talaga yung may ganyan sasakyan yung bulletproof na ang level niya kahit rocket ang gamitin, kahit yung RPG ang gamitin, hindi tatablan. No, kaya nga sabi ko pambihira, magkano kaya magpa-bulletproof ng ganyan, yung pang-rocket talaga, di ba? Kasi, eto na lang ba talaga ang Pilipinas ngayon? Tapos ang nakakabuisit, ang yabang pa ng pinuno ng PNP. Remember, ang PNP hindi, aside from, syempre, ang pinuno nila yung PNP chief. Pero syempre, ang pinaka-under pa rin yan, remember, we are a country na ang civilian ang nasa authority. Ibig sabihin, ang mga uniform personnel such as AFP and the AFP nasa ilalim ng civilian through the DND. 'Di ba? Department of National Defense. Ang PNP naman nasa ilalim ng DILG. So, ibig sabihin civilian pa rin. At sino ba 'yun nandun sa DILG? Yung napakayabang na gumaganon. Pag every time may rally gumaganyan. Alam mo, ako sa'yo, John Vic, yang yabang mo, gamitin mo sa mga geng-geng dyan sa BGC. By the way, may video ko tungkol dyan sa mga geng-geng sa BGC. Bawal na, hindi na pinapapasok yan. Nandun sa kabila akong channel, mag-subscribe kayo doon, Banat by 360. Pag hindi politika ang pinag-uusapan, nandun sa kabila, Banat by 360 channel. So mag-subscribe din kayo doon, supportahan nyo rin yun kasi yun naman mga social relevant issues sa ating bayan, doon ko pinopost. Pag politika, dito sa Banat Bay. Pero pagka hindi politika, Banat Bay 360, nandun lahat ng mga topics. Kaya nga ito tingnan nyo kung gaano kayabang itong John Vic Rebulla na ito na tila akala mo talagang alam na alam niya gagawin. Sablay nga. Inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na posible siyang tumakbong presidente sa 2028. Katunayan, meron nga raw nag-alok na pondohan ang kanyang kandidatura. Narito ang report.
Abalang-abala si DILG Secretary John Vic Remulla ngayon. Mula sa paghahanap kay Zaldico dahil sa flood control scandal hanggang sa pagtugis kay Atong Ang para naman sa kaso ng missing sabungeros. Lumulutang tuloy ang pangalan ni Remulla para sa 2028 elections. Sa programang Storycon ng One News, inamin ni Secretary Remulla na merong 2 kontratistang nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso panggastos daw sa kanyang kampanya kung sakali. Pero meron daw Feeling din talaga nito, no? Talagang inaangat niya yung presyo niya. Parang yung escort na, escort. Sorry naman. Hindi pala escort. Yung babae na tinipan daw siya ng isang senador, di ba? At sabi sa kanya, ang bayad daw sa kanya, 250 ba yun? Maniwala ka. Sabi ko sa inyo, naniniwala ako dun sa binigyan siya ng senador o whatsoever. Pero yung 250,000, kalokohan yun, katarantaduhan yun. Maniwala kayo sa akin, katarantaduhan, hindi magbibigay ng ganun kalaki. Kaya lang niya sinabing ganun kalaki, tinataas lang niya yung presyo niya para pagka nag-PR siya o nagpawalk siya, mataas ang ikaw yung kinuha ni senator, di ba? Sisikat siya, di ba? Oo, 250 sa'yo. So, naku, hindi ka papayag ngayon na mas mababa sa 50 ang PR mo, di kaya ang pakangkang mo, di ba? Ako sa tingin ko, yun ang tansya ko Hindi ko sure kung nagpapaganon siya, pero sa tansya ko nagpapataas ng presyo, whatever service that she is giving dun sa mga customer niya, at I do not know. Pero still, parang ganito yung style ni John Vic Remulla may nagbigay sa akin ng may gusto magbigay sa akin ng 1 billion, blah, blah, blah. Ano to? Para magpataas ka rin ng presyo pag tumakbo kang presidente? Pagkakakitaan mo? Manalo matalo, may ma-take home ka? Ay, style mo, bulok. Sinong gunggong ang magbibigay sa'yo ng ganong kalaki na alam naman nila si VP Sara Duterte ay mananalong presidente? It's pretty, ngayon pa lang, okay? Ngayon pa lang, obvious na, the next president will be VP Sara Duterte. Saan ka nakakita ng politiko na siniraan, araw-araw winawasak ng media, araw-araw binabanatan ng Malacanang, pero anong nangyari? Kabaligtaran, umangat siya, bumaba lahat ng bumabanat sa kanya. Saka makakita ng ganong klaseng politiko o kandidato. So, walang businessman ang tataya sa'yo. Katarantaduhan yan. Walang businessman na magre-risk ng ganong kalaki na alam naman nilang sure win itong isa. Pwede pa, sinusuhulan ka for maybe, I do not know sinusuhulan ka for a favor. Maybe they are asking for favor, pero para suportahan ka sa kandidatura mo, katarantaduhan yan. itong kapalit. How do they make paramdam yung mga ganong may 1 billion patatas? Ganun? Style kasi lagi niyang they will flatter you. Sabi, pwede ka maging ganito. Baka may plano ka. Makakatulong yung grupo to. May nakahanda daw ng ganyan Pero Sus! kailangan rin nila ng tulong. Yung ganon, yung padaplis, di ba? Yung ganyan, Sekretary, gumagamit ka din ba? Ako nagtatanong lang Ako nagtatanong lang seryoso, gumagamit ka rin ba? Bakit nag-i-illusion ka? Yung mga ganyang illusion mong hallucination ba yan? Na sa'yo susuporta ng 1 billion? Para sa pagkandidatura mong presidente? Mas maniniwala pa kami kung sasabihin mo may sumusuhol sa'yo dahil merong hinihinging pabor. Yun, pwede pa. Posible pa yun kasi nasa posisyon ka. Yeah? At susuhulan ka kasi may probability. Hindi kasi ganito Eto. Sa tingin nyo may susuhol kay PRRD? Merong magtatangka magbigay sa kanya for asking for favor or for candidacy? Halimbawa lang, I don't think so. Wala magtatangka. Sigurado ako doon. Kasi alam nila mapapahiya sila. Baka banggitin pa sila o baka awayin pa sila. Di ba? O ipakulong pa sila kasi bribery yun.
O baka kaya mo lang sinasabi na yung 1 billion ay para sa candidacy mo, ay para hindi namin sabihin na ba't di mo kinulong yun? Kasi bribery yun. So ibig sabihin, para bagang sinasabi mo, hindi bribery 1 billion. Pang-suporta yun sa kandidatura mo. But in reality, maybe, I do not know, maybe, yan ay bribery for something. Sino nga ba yung kumikita ng 1 billion a day? What do you think, people in the house? Do you think possible na yon ang sumusuhol sa kanya para sa tuloy natin muna to. Veterano na tayo, alam na natin ibig sabihin. Diba? Iwas ka na lang, kaysa mapahama ka. Hindi raw siya nasilaw sa 1 bilyong piso, bagamat hindi tinanggi ni Remulla ang balak niyang kumandidato. Pero may balak kayo tumakbo, sir. I'm entertaining it. You're debating it. It's possible. What- I know what to do for the country. Kaya ako inubos sa'yo. I know what to do for the country. Seriously? If you know what to do in the country, ba't hindi mo gawin ngayon? Diba? Tingnan mo yung crime rate natin, grabe. Ito nga lang binigay ko example Rocket, propeller, naman tawag doon, grenade, ang ginamit pang ambush. I know what levers there are to make the country better. To be clear, we're talking about the position of president, yeah? Not just any other. Yes. Sa ngayon, nakafocus muna si Remulla sa pag-aresto sa mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Ay, Babaw nako. po para sa komprensibo. Alam mo, ito yung mga... hindi ko alam kung masasabi nating sobrang insensitive, sobrang stupid, or masyado tayong ginagago, masyado niyang ginagago yung mga tao. Hindi ako maniniwala sa kanya ever. Pero alam mo yun, I know what to do. Ikaw ang sekretary ng DILG. Bakit ngayon talagang talamak ang krimen? Kaliwat kanan ng droga. Hindi mo nga masolusyonan yung mga nagpe-Facebook na gumagamit Di ba? Mabilis na responde ng pulis. Alam mo, sa lahat-lahat naman ng sasabihin mo, yan ang pinakasablay. Kasi ramdam ng tao yun. Ramdam ng tao kung ginagago mo sila. Especially pag nakatira ka, alam mo yun, sa mga alam mo na, sa mga ghetto na lugar, ramdam nila na yung peace and order lumala ngayong panahon na ito. Alam mo, wala akong nakausap na sinabi nila na ngayong panahon na ito ay maayos. Etong panahon na ito ay mas maganda at mas peaceful na ngayong ito pong panahon na ito. Wala magsasabing ganun. Sa totoo lang wala magsasabing ganun na ngayon ay mas matino kaysa noong panahon ni Pangulong Duterte. Walang magsasabi nun. Sa totoo lang wala. Kasi nga, it's really obvious na tangina naman. Ang droga ngayon talamak, kaliwat kanan. Tapos ang lakas pa ng loob ng mga tao, bitbitin sa airport. Alam mo yun, smuggle. Bakit nila gagawin niya? Kung panahon ni Duterte, hindi nila gagawin yan Gets nyo? Wala magtatangka kasi alam nila meron silang, meron silang kalalagyan. Di ba? Kaya huwag tayo maglukuhan. Sir, huwag tayo magbulahan. Ito'y isang gaguhan. Itong klaseng
ano mo na ikaw ay kakandidato, hindi, I mean, walang problema kung mandidato ka, pero sasabihin mo ayusin mo Pilipinas. Bullshit. Yun ang totoo. That's a bullshit promise. Yung sasabihin mong kaya mong ayusin ang Pilipinas, ngayon di mo maayos. Kalokohan yan. Di ba? Tapos ngayon, tila, merong pinaparinig sa'yo si Amy Marcos. Panoorin mo to. Ito. Pasok. Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang payo pa ng senadora sa Sino yung piling presidente? Alam naman natin, di ba? May chismis dyan. Sinabi ko na sa inyo ito eh. Meron tayong, may bibuit tayo dyan sa loob ng Malacanang Hindi lang nila alam. Pero may chismis daw dyan, di ba? Paulit-ulit sinasabi sa atin yan eh. Alam mo, si BBM, wala daw yan. Kung ano yung description ni Senator Amy, ganun daw si BBM talaga. Yung daw ewan ko kung totoo. Si Senator Amy na nagsabi, almusal, Mary Jane. Di ba? Tapos, tuloy-tuloy pa rin daw. Malala pa nga yun ang pagkabanggit ni Senator Amy. Yun daw ang sabi. At ang nagdidikta daw dyan, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Mukha kasi the most... Nung panahon na DOJ pa si Boying. The most influential pagdating sa Malacanang, walang iba kung hindi yung Remulla Brothers. Sila daw nagdidikta ng kwento, sila daw ang parang pinakikinggan, kung ano daw sabihin nila yun ang nasusunod. Di ba? Parang ang dati may papel pa yung executive secretary nung panahon ni Duterte. Ngayon, parang wala na eh. Parang hindi mo na alam eh. Kung may ginagawa pa ba eh. Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na naospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman. At huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Paano naging biro yun? Alam mo, maybe the way na magsalita si Amy, mukhang kasi yung itsura niya, di ba? Pero paano naging biro yung ganong dating? I don't think nagbibiro siya eh. Honestly seryoso siya sa pagkomento na alagaan nyo naman yung ading ko. Kasi nga, siguro mas may alam pa siyang malalim na dahilan kung bakit na-ospital. Ayaw lang niya sabihin. Alam mo naman si Amy, it takes time bago niya masabi kung ano yung dapat niya sabihin eh. Pero, alam mo yun, mukhang ganun eh. Sana, itong si Claire Castro, manahimik na lang. Huwag ka na mangialam. Hindi, totoo lang Claire Castro. Huwag ka na mangialam. Pag-usapan na magkapatid. Kung ako ikaw, sabi ko sa inyo. Kung ako yun, meron kaming usapan ng kapatid ko. Meron kaming hindi pagkakasundo at may mangingialam. Sampaling ko. Honestly. Usapang magkapatid to, huwag kang pakialamero, huwag kang pumapasok, wala kang alam. Ganunin ko eh. Kung ako yun I mean, kung meron kaming problema ng kapatid ko sa isa't isa, kunwari,
binabanatan ko siya o kaya naman binabanatan niya ako. Tapos nagtatalo kami, tapos bigla may eksena sa amin. Aba, yari sa akin yung kaya, yung si Claire, yung sinabi ni Amy, out of family matter yun. Ibig sabihin, sinasabi lang niya, wag niyo namang pabayaan yung kapatid ko. Yung mga nagpipiling presidente dyan sa pali-paligid, huwag niyo namang pabayaan. Hindi, kaya huwag kang sumali. Hindi naman ikaw yun. Ikaw ba yun? Baka naman ikaw yung nagpipiling presidente. Unless ikaw yung nagpipiling presidente, kaya ka umihirit ng gayan. Di ba? Ay nako, yung si Claire talaga sablay ka. O ito, pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta. As in, dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator... Ayan yung nirereklamo kasi nito ni Lacson inunahan daw sila. Parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga, alam mo, panakipbutas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez, tas ang kinulong yung senador. Sinong gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalokohan eh. O, tapos ngayon, pagrereklamo ka, kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt.
Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, noong sa huling... Senator, sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, no, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minamaliit ka. Tanggal mo ng franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? Nayari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yung dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi ako na. Gusto mo ako sumagot? Ako na sasagot. Ay, hindi. Wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkanong i-restitute ng mga Discayas? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon mo na kukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finris nila ang account. Lahat ng account ng Discaya, finris nila. Tapos, gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yon? Paano nila i-withdraw yon? Paano nila isosoli yon? Finris nyo na nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Tanggalin nyo kaya yung freeze para maisoli sa inyo. Ayan na nga, finris nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kaya ka nga finris eh, hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze. Ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. I-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay may pangarap maging presidente. Di ba? Tapos sabihin, restitution nyo. Magko-compute. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you're bending the law. Siyempre, yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending the law. Kasi mga loko-loko. Si Discaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Discaya, siya yung kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon. Hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator... wala naman akong makuhang iba ng mga testigo
para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito eh. Mapapasapanganib ang buhay. Kaya nga meron tayong WPP. Pero, Kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Boo! Yun ang pakiramdam niya eh. Akala nyo kakampihan ni Marcoleta, ha? Eto kasing mga media na to, galit na galit to kay Marcoleta eh. Dahil yung mga kasama nila, tinanggalan ng prangkisa eh. Akala siguro nila kakampihan ni Marcoleta. Opinion niya yun eh. Problema niya na yun, sabi niya. Hindi, tsaka tinan mo ha, eto. Kung dinidepensa ni Marcoleta, di sana, pag tinatanong ng mga senador, si Discaya, si Marcoleta sumasagot. Yun ang dinidepensahan, tinuturuan. O kaya aabutan niya ng apidabid, katulad ng ginawa ni Remulla kay Bernardo, idabutan ng apidabid. O di kaya naman, katulad ng ginawa ni Lacson, na pag tinatanong at inuusisa yung witness, siya ang sumasagot. Bakit? Pag tinanong ba si Discaya, siya ang sumasagot? Si Marcoleta ba? Anak tayo ng wewe ah. Pare-pareho pala kayo eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto ko naman po. malaman, paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado? Paliwanag mo ngayon! Na kapag ako Paliwanag mo ngayon! Bakit nag-aabogado? nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Discaya? Ay, Yo. kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Ah. Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Ah. Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Ayan. Di ba? Gago! Nanghirap sa inyo eh. Kala ninyo eh. At hindi kami binigyan ng sworn statement. Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, no, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao. Allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Discaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Naipaliwanag ko na yun, di ba? It proceeded from an ignorant question. Naipaliwanag ko na yun. Mga ignorante. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po. Our other, marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, noong Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Yan. Ang daming niyang binanggit. Number one, halimbawa, nung plenary debate ng budget, panahon ng BBCC, nandun sila. Doon niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na merong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinounter niya yon. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Grabe yun ha. Tama yun ha. I mean, bakit hindi pinatawag si Bersamin? Don't tell me, courtesy na naman yan, Lacson. Ang hiling mo sa courtesy. Palusot mong courtesy. Tama di ba? Binanggit na nakakatanggap daw. Bakit di mo pinatawag? Nang malaman natin,
kung talagang nakakatanggap at baka namang may iba pang nag-utos sa kanya bilang executive secretary. O bakit di mo pinatawag? Courtesy? Anak ng courtesy yan? Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Wala. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin nagsisinungaling at sinungaling si Jose Bernardo. Yes sir, sabi niya. Pati hindi kumigo si Bernardo. Papayag ba kayo ng kinuha nilang state witness? Sinungaling? Ba't di sila kumigo? Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pa bulaanan sinabi ni Bernardo kasi yung 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa program fund. So ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang muka? Nasa rules ba namin yung nakatakip ang muka? Wala. Di ba? Tama eh. Kino-confirm niya pero ayaw naman niya imbitahan yung makakasagot. Di ba? Anak ng tutsa ka. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? So, Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Hindi, at the doorstep of Lacson. Ay, nako. Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman eh. Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly no, yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato. 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yon para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo ang sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi Sigurado yan. Kahit ayaw aminin ni Marcoleta. slim no, nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na ano yun. Wala akong tinitingnan na ganong anggulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko, matapos natin ito kahit papano, mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Kaya lang, Senator Marcoleta, aminin natin, walang mangyayari pag si Lacson na nandyan.
Pasensya na ha, kukontra ako dito ng konti, Senator Marcoleta. Walang mangyayari kung nandyan si Lacson. Kaya tanggalin nyo na yan dyan. Pati si Soto. Pinoproteksyonan lang naman yung amo nila eh. So doon po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila. Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung binasa po ninyo hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involving ng minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito eh. Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Katulad ni Bernardo halimbawa. Yun. Meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI. Akalain nyo, nakagawa ng 2 supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Grabe yan ha. Diba? Yung sinasabi kong paulit-ulit sa inyo. Papalit-palit si Bernardo ng ng kanyang statement. Oh. Doon lang nabanggit ang mga pangalan. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. In aid, it is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation eh. Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito. Kung mag-iisa ang direksyon namin. Kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito isuyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral files. Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? Yung Tamarin Street, sa South Forks, binanggit ng dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Ang pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung Grabe no, yung pakay lang ay paalisin si parang idiin lang si Diskaya. It's not really for i-link si Romualdez. 'Di ba katarantaduhan talaga ni Lacson no? Malupit mo Lacson, isa kang malupit na tagapagtanggol. Usapan natin, and why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun ang pinag-usapan nila, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa eh. Ano, uulitin na namin yun? Yung ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun eh. Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Yan! Nilimas na ang kaban ng Hindi yung lintik na coordinate. Hindi, hindi coordinate. Yun na nga, coordinate nga. Kung saan yung lugar. Di ba? Yun yung kasi pinagpipilitan ni Lacson eh. Mali yung lugar, mali yung ano. Tapos na tayo dyan eh.
Move on ka na. Ayaw mo mag-move on. Di ba? Ayan, hindi ba importante sa atin yun? And finally, Senator, there are 3 impeachment complaints filed against the President. Although this may end up in the Senate, ano po ang pananaw ninyo ukol sa... I'm asking because yung complaints link the President to the flood control scandal. Patawarin nyo na po ako kasi hindi ako makakapag-comment yan kasi Yan. sabi mo nga, Magaling it talaga. might lead to the Senate. Kung magkakaganon, magiging senator judge ako, I will not like to preempt this. Ayaw. Pasensya na po kayo. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon. Tama naman din Senator yun. Huwag tayong magagalit doon. Kasi siyempre, kung senator judge ka, hindi maganda na magkasalita ho si Marcoleta ngayon at sasabihin niya yung kanyang opinion patungkol dito sa impeachment ni Marcos. Dapat pagdating sa ganyan, may delikadesa ka naman na tumahimik ka. Hindi ka tulad ng mga ulul na, alam mo yun, na comment ng comment sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo, ito si Marcoleta, nasa tamang hulog din to eh. Hindi, totoo po, nasa tamang pag-iisip din ito eh. Kasi pwede na siyang bumanat sana doon. Kaya lang, sabi niya, hindi tama yun. Bakit ako magsasalita na tungkol dito sa ganitong issue? Magiging senator judge ako dyan eh, di ba? O yun, kaya alam mo ito lang masasabi natin, ako, naniniwala ako na hanggang hindi mapalitan si Lacson, walang mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing na yan. Paikot-ikot lang. As a matter of fact, nililigaw nga ni Lacson yung usapan eh. Ang gusto malaman, tama siya, ang gustong malaman ng taong bayan ay yung sino ba ang mastermind, diba? Sino? Yun lang. Tangina paikot-ikot eh. Ang daming gustong puntahan ni Lacson eh. Para patagalin. Di ba? Ay, nako, Lacson. Anyway, maraming salamat po Paki-share and like po ito ng kumalat po ang video natin para sa ating mga kababayan. Thank you very much. Ako po si Banat Bay.